Hello po mga ka-Jesnabs, welcome back po sa ating channel. Nakapag-apply na ba kayo sa reclassification of positions ngayong taon? More likely, deadline na po bukas or sa Monday sa ibang mga division. Well, kailangan na po kayo mag-apply kasi hindi natin alam kung ano ang mangyayari next year. Kung ano na ba yung mga qualification next year, posible po kasing magbago. Ito, dahil po ito sa pag-institutionalize ng career progression system na para sa public school teachers at saka mga school leaders. Ito yung Republic Act number 12288. Opo, batas na po ito. Now, ano ba yung laman nito? Yung talagang, hindi ko naman lahat ito pwedeng may discuss sa inyo, Yung inaano ko lang dito ay baka magkaroon na ng bagong qualification or qualification standard yung QS at saka yung performance requirements next year, Kasi dito sa career progression system for public school teachers and school leaders, okay, yan na po yung magiging bagong pangalan next year. Hindi na po ito expanded career progression, kundi career progression system na. Balik siya ulit sa pangalan na yan. Pero hindi yung previous. Ito na yung magiging future na promotional guidelines ng mga teachers at saka school heads or principal. Okay? Tingnan po natin ito. Ito po ay galing talaga dito sa batas na ito. Medyo pictures la po yung pinapakita ko sa inyo. Ito yung may mga definition of terms, career progression. Alam naman natin yan kung anong mga yan. Career progression line. So, dalawa yan. Yung para sa teachers at saka para sa mga school leaders at saka school leaders or yung mga principal. Yung career progression system, ito yung magiging framework sa professional development at saka career advancement ng teachers at saka mga school leaders, and so on. So, punta tayo doon sa iba naman, Medyo, ano ba yung bago dito? Ito po yung bago. Standards-based assessment. Magkakaroon po ng competency-based assessment involving appropriate evaluation processes to assess the competence of teachers and school leaders, which shall be required as a prerequisite to their promotion and increase in salary. Yun. So, magkakaroon na ng parang sa yung mga teachers, parang sa school leaders, meron ng inquish or NASH na siya ngayon in ASH na standard based assessment. Pero wala pang dito kung anong position. More likely, posible doon sa Master Teacher 1, at saka doon sa papasok sa Master Teacher 3 to 6, Pag magkakaroon na siya ng mga examination. Okay? Meron pa bang expanded career progression for public school teachers and school leaders? Well, meron pa po. Nasa loob po siya ng career progression system ng teachers at saka school head. Kasi daw sinasabi dito na yung yung position from teacher 1 to master teacher 1, ito yung basis ng expanded career progression system. So, kasi yung promotion within the base position shall be non-hierarchical. Ibig sabihin yan ay hindi in order. Pwede tayo dyan mag-jump. So, more likely, yung mga QS at saka performance indicators dito ay yung parang available sa expanded career progression ngayon.
Pero again, malaki yung posibilidad na yan ay mabago. Kasi nga magkakaroon ng Master Teacher 5 and 6 at saka Principal 6. Okay? Ito pa yung pagbabago maliban sa magkakaroon nga ng standards-based assessment or merong examination, yung Civil Service or CSC, Civil Service Commission, yung Department of Education at saka yung Teacher Education Council at saka yung Professional Regulation Commission or PRC, ay i-harmonize nila yung qualification standard for teaching positions in all levels of public school system. So yung mga QS, babaguhin po yung qualification standard. Tapos, siyempre, i-consider nila itong standards-based assessment. Yung exam, ilalagay talaga. Tapos, yung DBM, ay mag-create ng mga new teaching position titles. Although, meron na talagang Teacher 4, Teacher 5, at saka Teacher 6 and Teacher 7 for this school year, start na nga yung pang-reclass, ay ito yung bago, yung Master Teacher 5 at saka Master Teacher 6 at saka itong Principal 5. So, talagang malaking pagbabago ito. Kaya, babaguhin talaga yung QS. Isasama yung standard-based assessment. Mga ka-Jesnabs, hanggang dito na lang po muna. So, kaya kung meron pa kayong panahon ay gamitin nyo na yung pagkakataon ngayon na mag-apply habang wala pang standard-based assessment. So, pero malaking posibilidad na hindi rin ito next year kung hindi ka agad magkakaroon ng joint meetings itong mga offices na ito. Again guys, hanggang dito na lang. Thank you for having me. Bye-bye. Good luck po sa atin.